palang hindi nalalaman tungkol sa kultura ng ating bansa. Ako din matagal ko na rin itong di napag-aralan sa aming paaralan. Salamat po sa Diyos sa pagkakataong makapag-aral tungkol dito. Yan. Okay, Bible story naman. Sige po, Kuya Eric! Okay, umpisahan natin. Kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa paglilingkod ni Jacob kay Laban. Naglingkod po siya ng 7 taon kay Laban para kay Raquel. Naging asawa nga po ni Jacob si Raquel dahil sa ginawa niya pong paglilingkod kay Laban. Oo, at pagkatapos nga ng pangyayaring iyon, ay nagpaalam si Jacob kay Laban pagkatapos na maipanganak ni Raquel si Jose. Kaya lang, hindi pinayagan ni Laban si Jacob na umalis sa kanya eh. Eto, basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Henesis sa 30, 22 hanggang 34. At naalala ng Diyos si Raquel at dininig ng Diyos at binuksan ang kanyang bahay bata. At siya'y naglihi at nanganak ng lalaki at kanyang sinabi, Inalis ng Diyos sa akin ang kakutyaan ko. at kanyang tinawag ang pangalan niya na Jose, na sinasabi, Dagdagan pa ako ng Panginoon ng isang anak. at nangyari nang maipanganak ni Raquel si Jose na sinabi ni Jacob kay Laban, Papagpaalamin mo ako upang ako'y makaparoon sa aking dakong tinubuan at sa aking lupain. Ibigay mo sa akin ang aking mga asawa at ang aking mga anak na siyang kadahilanan ng ipinaglingkod ko sa iyo. At papagpaalamin mo ako sapagkat talastas mo ang paglilingkod na ipinaglingkod ko sa iyo. Kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa harap ng iyong mga mata, matira ka. Aking napagkilala na pinagpala ako ng Panginoon dahil sa iyo. Sabihin mo sa akin ang iyong kaupahan at ibibigay ko sa iyo. Nalalaman mo kung paanong pinaglingkuran kita at kung anong lagay ng iyong mga hayop dahil sa akin. Sapagkat kakaunti ang tinatangkilik mo bago ako dumating at naging isang karamihan. At pinagpala ka ng Panginoon saan man ako pumihit. At ngayon, kailan naman ako maghahanda ng sa aking sariling bahay? Anong ibibigay ko sa iyo? Huwag mo akong bigyan ng anuman. Kung ito'y iyong gawin sa akin, ay muli kong papastulin at haalagaan ang iyong kawan. Dadaanan ko ang lahat mong kawan ngayon na aking ihihiwalay doon ang lahat ng batik-batik at may dungis at ang lahat na maitim sa mga tupa at ang may dungis at batik-batik sa mga kambing at siyang magiging aking kaupahan. Gayon ako sasagutan ng aking katwiran sa haharapin. Pagparito mo tungkol sa aking kaupahan na nasa harap mo. Yaong lahat na walang batik at walang dungis sa mga kambing at hindi maitim sa mga tupa na masusumpungan sa akin ay maibibilang mong nakaw. Narito, mangyari nawa ayon sa iyong sabi. Hindi po pinayagan ni Laban si Jacob na umalis kahit siya po ay nakapagpaalam na. Dahil nakita po ni Laban na pinagpala po siya ng Panginoon dahil kay Jacob. Kaya tinanong po ni Laban si Jacob kung ano po magiging kabayaran niya sa kanyang paglilingkod sa kanya. At sabi po ni Jacob ay muli niya pong aalagaan ang mga kawan ni Laban at ang mga batik at may dungis sa kawan ang magiging kabayaran po sa kanya. E ano po ba ang sumunod na nangyari sa muling paglilingkod ni Jacob kay Laban? Yan naman ang tutuklasin natin bukas kung laloobin ng Panginoon. Kaya't huwag kayong absent sa panonood ng Bible story. Natutuhan natin sa araw na ito ang iba't ibang kultura ng ating mga Pilipino. At ang pagiging magalang ay isa sa ating may pagmamalaki.
lalo na ng mga batang Kristiyano dahil ang pagiging magalang ay itinuro na noong unang panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Efeso sa 6:1 hanggang 3. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Bawat bansa at lahi ay mayroong sariling Wikang namumatawi sa bawat labi. Ang wika ay kailangan sa pagkakakilanlan at magkaunawaan ang buong sambayanan. kay palati ng bayan, sa iyo'y nasumbungan. Pilipino, wikang kinagisnan, huwag limutin ang kabayanihan. Isang lahi at isang bayan, wika natin pahalagahan. Sa isang wika may pagkakaisa, huwag nang ikahiya pa, ibandila sa madla. Kay palad kababayan ng ating pinagmulan. Pilipino, wikang kinagisnan, huwag limutin ang kabayanihan. Isang lahi at isang bayan, wika natin pahalagahan. Ang ating wikang pambansa, biyaya sa atin ng Amang lumikha. Pilipino, wikang kinagisnan, huwag limutin ang kabayanihan. Isang lahi at isang bayan, wika natin pahalagahan. At sikapin natin na mabatid aral ng Diyos sa matuwid. Aral ng Diyos sa matuwid. Hanggang dito mga bata, bukas, God willing, ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show, noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show, noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. At ang mga ang siyang magiging bayad Kahit na ito ay galing sa mga na bagay. kahapon, natunghayan natin ang tungkol sa ano yung pag-aralan natin kahapon?